Ayan po mga kapatid, binubuksan na po yung pinaka-ataol para pagpapalitin na po. Yung kay Tita Pels ay ilalagay na po sa itaas. Tapos yung si Ate Eva, silang lahat sama-sama na po sa ibaba. Kuya Romy, Kuya Itoy. Ito ang nasa sako ko kanina. Tita Pels. Baka sinama nila yung damit. Alam na yun yung babae. Nakabalot dun sa ano eh. Sa? Sa ano ng ataol. Isa na yan. So yun po mga kapatid, binubuksan na. So yung si Ate Eva, itong buong kahoy na ito, buong ataol. Baka dalawa yan. Ha? Baka dalawa. Oo, kasi malaki. May damit eh. Ito yung buto Dalawa, bakit yun na ba naging ni laman yung Tita isa na yan? Pels. Tatlo po. Tatlo. Tita Pels, si Yung pinsang Kuya Romy at saka si Kuya Itoy. Si Romy ayun sa kabaong eh. ay yung sa taas. Kanya tayo sa kabaong eh. Si Ate Eva. Sa baba. Ha? Si Romy, nasa kabaong sa baba. Oh. Tapos yung dalawang buto, meron daw dalang kang butong kasama yun. Baka nandiyan. Baka pinagsama yung dalawang buto. Baka. Oo nga. Meron pa bang ataol? Meron. Sa lalaki. Yung kay Romy. Nabulong ano? Hindi ko na natandaan yung ano yan. Hindi naman tayo nag-ano yan eh. Ano? Hindi tayo nagbukas. Si Ate Eva, inanay ni Ichi. Oh. Nga ito nga siguro. Iba nasa taas. Ayun sa Ayun taas sa eh. ilalim nga. Pero yung Pero pangalawa, yung generator ko yan sa taas eh. Ay, yung nasa ilalim yung sa tita ko, ano? pa, Yung nasa ilalim. apo, yun yung pangalawa, yun yung pangatlo. Yung sapin ng ataol niya. Yung una, wala na sapin. Eri siya, nakabukod sa ilalim. Kay Tita Pels itong butong ito at saka kay Kuya Itoy. Sino mauna mo naman? Wala po. Yan kay Kuya Romy yan. Yan. Tapos ako ilagay yung si Eva. Dahil malaki sa ako eh. Diba ito lang? Sino po huling nilagay dito? Si ano? Itoy. Itoy. Oh, dahil na lang ulit patayan. Pero ang kauna-unahan dyan, si Tita Pels talaga. Siya namang kauna-unahang nalibing dyan eh. Ganito po ang katotohanan ng dulo ng buhay natin. Ganito po. Pag kinuhaan tayo ni Lord ay dito tayo mapupunta sa ganitong lugar. Kuya. Kuya. Hanggang ngayon na lang kayo. Opo, tapos na po ito ngayon. Hindi pa sigurado. Bakit po? Wala po. Wala. Dapat po, nasa dulo yun. Mm. Walang butas. Wala na, bulok na. Ay, eri sa buong. Meron. Eri sa buong. Oo, tama nga ako. Meron nga. Naalala ko ang gumawa niyan eh. Nalalagyan nga ng... Oh, bulok na rin pala yung Ano yan? Yung ataol. Umugulo. Yun lang. Hello. Hindi ko pala nakalagay sa yung pa yun. Ano yung pa yun? Hindi nakalagay. Hindi nakalagay sa sako. Ilagay lang ng gano'n, kuya?
Hinulog na lang. Papangulam yan. Kakamay ko. Kakamay ngayon. Kaya pala nabubulok dahil pinasok ng tubig. At buto. Ribs yan, ribs. Opo. Dapat pala lagyan ng pangalan. Sabagay, tandaan naman ano, kay Kuya ito yan ano. Apo. Nag-iisa lang naman po siya. Ay, madilim. Flashlight. Pinasok na ni Kuya Rani sa loob kasi hindi kayang dukutin sa bandang gitna. Kaya kailangan pasukin na ando na siya sa loob. Pinasok na ni Kuya Rani sa loob para makuha lang yung buto ni Tita Pels. Dahil nasa ilalim butas na si Tita Pels ang kalagay. Hindi po nila isinako nung naglagak dito kaya mahirap tanggalin, iba-hiwalay. Kung naisako yun, di madaling hatakin. Kaya pinasok pa ni Kuya Rani sa ilalim para lang makuha. Ang hirap din po ng katrabaho ka dito sa Ibingan bilang suportorero. Hindi rin po madali. Kailangan malakas ang sikmura mo, isip mo, katawan mo. Kasi gaganyan, papasukin mo yung loob, magbubukas ka. Hindi po madali yan. Kailangan malakas ang sikmura mo. So sa mga nanonood dyan, medyo parang talaga i-dance. Pag hindi nyo kaya, huwag nyo na lang pong panoorin ito. Yun na. Nakadukot na naman sa ilalim ah. Yan ang buto ni Tita Pels. Yan yan. Oo, yan ang buto niya. Napakaano yun, napakawalang yain. Pinakalaban namin magdukot wala sa ako. Oo. Malalim yung butas, kuya. Yan ang ilalagay natin sa taas ngayon.